Ang pagkikwentuhan po natin ngayon ay isang tao na nagpanggap bilang isang Saudi prince upang makapang-scam ng mahigit 450 million pesos o mahigit $8 million sa kanyang mga biktima. At siya ay nahuli dahil sa pag-order ng pork sa isang restaurant. Tara po, ready na ang kape? Samahan niyo po ako at magkwentuhan na tayo. Okay, ang kwentuhan po natin ngayon ay naganap sa United States of America na sa ngayon ay may top 1 na may pinakamaraming OFW sa buong mundo na may bilang na 3.3 million OFWs. At ang pagkikwentuhan natin ay siya, si Jose Moreno. Nakalaunan ay pinangalan ng Anthony Gignac at may mga alias na Prince Adnan Khashoggi at Prince Khalid bin Saud. Si Jose po ay hindi ipinanganak na Amerikano at lalong-lalong hindi siya miyembro ng Saudi Royal Family. Si Jose ay ipinanganak sa bansang Colombia. Alam niyo po yun, yung Colombia, yung laging kalaban ng Pilipinas sa Miss Universe? Yun, Colombia. Ipinanganak siya noong 1970 at meron siyang isang nakababatang kapatid. Maagang naulila sila Anthony, pero kalaunan naman ay naampon sila ng isang middle class na mag-asawa galing Michigan, United States. Kaya magmula Colombia, pumunta na si Jose sa United States. Siya ay 6 na taong gulang. At magmula Jose Moreno ay pinalitan ang kanyang pangalan bilang Anthony Enrique Gignac o Anthony Gignac. Taong 1982, sa edad na 12, nagsimula ang pagpapanggap ni Anthony bilang isang miyembro ng Saudi Royal Family. At ang unang big time na naging biktima niya ay isang Mercedes-Benz dealership na malapit sa kanila. Sabi niya ay anak siya ng isang Saudi prince upang makapag-test drive ng isang unit. Taong 1988, sa edad na 18, ay 11 beses, 11 times nang naaresto si Anthony dahil sa pangbubudol niyang ito. At ginagamit niya ang mga alias na Prince Adnan Khashoggi at Prince Khalid bin Al Saud. 1991 nang mahuli si Anthony at siya ay nasintensyahan na makulong ng 2 taon dahil meron na siyang mga hindi nabayarang bill sa mga mamahaling hotel at mga limousine companies. Dahil itong si Anthony ay hindi lang basta-basta sa mga mumurahing hotel nagsistay. Gusto niya yung pinakamamahaling mga hotel. At hindi lang siya basta-basta nagtataksi, ang gusto niya ay limousine. Lagi niyang sinasabi na ang Saudi Royal Family ang magbabayad ng lahat ng kanyang bills. Siguro, isa dun sa mga hotel o kaya limousine companies tumawag sa Saudi Embassy, tapos sabi, "Oh, kilala nyo ba tong prinsipe na ito? Kayo raw ang magbabayad lahat ng bills nito, ha?" Tapos sabi ng embassy, sinong prinsipe? Wala kaming prinsipeng ganyan. Baka si Prinsipe Babalo yan, na mukhang Arabyano." Tignan mo ang mukha ko, ha? Mukha na akong Arabyano. Nang makalaya ay patuloy ang pangbubudol ni Anthony sa kanyang mga biktima at dumami ang kanyang mga biktima magmula 1990s hanggang 2000s. At ang kanyang scam ay ang patuloy pa rin pagpapakilala bilang isang Saudi royalty. Naloko pa nga niya ang isang American Express Bank, isa sa mga pinakamalaking bangko sa United States, upang mabigyan siya ng credit card na may spending limit na $200 million lang naman. Gumawa siya ng malaking eksena sa bangko na kesyo na wala yung original credit card niya at pag hindi siya binigyan ng panibago, ay magagalit ang kanyang daddy na hari. Hari. Hari ng siraulo siguro. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. Patuloy pa rin sa pangbubudol si Anthony. Gastos dito, gastos doon, shopping dito, shopping doon. Hanggang noong 2003 ay naaresto siya dahil umabot ang kanyang shopping spree sa tumataginting na $29,000 o mahigit 1.6 million pesos. Na kung i-adjust natin sa inflation rate magmula 2003 hanggang 2005 ay kulang-kulang $50,000 o almost 3 million pesos. Noong ine-interrogate na siya ng mga pulis, sinabi ni Anthony na meron talaga siyang line of credit galing sa Saudi Royal Family dahil nakarelasyon niya ang isang prinsipe na miyembro nito. Ano ka, bakla? Ha?
Pero sino ba naman ang maniniwala sa taong to? Scammer nga, di ba? Noong 2006 ay nasintensyahang makulong si Anthony sa loob ng 6 na taon o 77 months. Nakakulong na ulit si Anthony at pinagdadasal natin na sana magbago na siya upang maging mabuting miyembro ng ating komunidad. Hanggang nakalaya muli si Anthony noong 2015 at sa mga panahong ito ay kasagsaga na ng kanyang pangsascam. Ang kanyang daily driver ay isang Ferrari California na may base price na mahigit 11 million pesos o 200,000 US dollars. Nakatira siya sa isang penthouse ng isang mamahaling hotel sa Miami, USA, na kilalang lugar para sa mga mayayaman. At ang mga nakatira lang naman dito, sina Oprah at Tom Cruise lang naman. At habang nagpapanggap ulit bilang isang Saudi royalty ay nakilala ni Anthony ang taong ito. Tawagin na lang natin siyang Carl. Si Carl ay isang asset o investment manager. Ngayon, kung ako ang tatanungin nyo, ano ba ang asset o investment manager? Ngayon, kung ako mayaman, marami akong pera, marami akong ari-arian, magkukuha ako, mag-hire ako ng isang investment manager. Ano ang gagawin niya? Siya yung mga ngasiwa sa pera ko, sa mga ari-arian ko, sa mga yaman ko, para mas lalo pa itong lumago. Ganun na lang, sa madaling salita. Iyon ang isang investment manager. Nag-level up na rin sa panggagancho si Anthony dahil ngayon, todo nakathob na siya, nag-practice na rin siya, mag-Arabic na may Saudi accent, at meron pa siyang plate number na pang-diplomat na, syempre, peke rin. Sa tulong at sa buwatan nila Anthony at Carl, nakapangbiktima sila ng mga investors na pinagkatiwala sa kanila ang halos 300 million pesos o mahigit 5 million US dollars na kunwari ay ibibilan nila ng stock sa isang Saudi-owned company, pero syempre hindi ito totoo at ginamit lang ni Anthony ang pera upang tustusan ang kanyang magastos at magarbong pamumuhay. Dahil din kay Carl ay nagkaroon si Anthony ng koneksyon sa iba't ibang mayayamang tao, negosyante at investor sa iba't ibang panig ng mundo. Nagsimula ang pagbagsak ni Anthony nang makilala niya ang taong ito. Tawagin na lang natin siyang Jeffrey. Si Jeffrey ay isang legit na bilyonaryo sa USA. Totoong mayaman dahil ang kanyang mga negosyo ay mga hotel at casino lang naman sa iba't ibang panig ng US. Ngayon, sabi ni Anthony kay Jeffrey ay gusto niyang maging stakeholder sa isa sa mga pinapatayong hotel nito at willing siyang maglabas ng 440 million US dollars para maipatayo at maging operational ang hotel na ito sa Miami. Sa umpisa ay naniniwala naman si Jeffrey kay Anthony. At upang mapagaan ang loob sa itong peking Saudi prince na to, ay iniimbitahan ni Jeffrey itong si Anthony sa kanyang private jet. At napaulat pa nga na nabigyan ni Jeffrey si Anthony ng mga alahas na nagkakahalaga ng mahigit 50,000 US dollars o almost 3 million pesos. Kumakain sila sa mga mamahaling restaurants. At talagang nakakuha si Anthony ng gatasan dito kay Jeffrey. Hanggang isang gabi ay magkasama sila Anthony at Jeffrey sa isang mamahaling restaurant. Relax lang at kakain lang sila nang umorder si Anthony ng prosciutto. Ang prosciutto po ay isang uri po ng ham. Ham, baboy po yan. Hindi po yan halal na pagkain. Dito na nagsimulang magtaka si Jeffrey. Teka, Saudi royal family to. Muslim ito. Bakit umorder ng prosciutto? Bawal sa kanila ang baboy ah. Mula noon ay nagsimula ng pagsuspetsahan ni Jeffrey itong si Anthony. Nag-hire siya ng mga investigador upang malaman kung sino talaga ang taong katransaksyon niya. Hanggang sa ma-involve na rin ang FBI at nahuling muli si Anthony. Si Carl ay nahuli rin bilang kasabwat ni Anthony pero hindi na siya nasentensyahan dahil sa pagkuha niya ng kanyang sariling buhay. Habang noong 2019 naman, si Anthony ay nahuli ulit at nasentensyahang makulong ng 18 taon dahil sa mga kasong fraud, identity theft at panggagaya sa isang dayuhang diplomat. Noong mahuli si Anthony ay meron siyang mga alahas, Rolex watches,
designer bags na nagkakahalaga ng halos 26 million pesos o 450,000 US dollars. Cash na nagkakahalaga ng halos 5 million pesos o $80,000, mga artworks at paintings. At mahigit 150,000 pesos o 2,700 US dollars na halaga ng dog carrier para sa kanyang alagang si Foxy. Kilala niyo si Foxy? Ito si Foxy. Si Foxy ang kanyang alagang chihuahua. Maraming salamat po sa panonood. Yan na po ang kwentuhan natin para sa episode na to. Shout out lang po sa lahat ng kababayan nating OFW sa US at sa Saudi. Palagi po kayong mag-iingat dyan. Good vibes at purong pag-ibig lang. Hanggang sa susunod nating Kape at Kwentuhan.